mga trauma cases. Vehicular accident, falling incident, and so on and so forth. No, para siya. We will have to assume nga naa siya cervical spine injury. Diba? Okay. So, patient's assessment. Example, dito na ko, dinasara ko i-apply na ito yung size up and so on and so forth. Kuha ko na ito para dito mga dugay. So, i-check. For checking, head to toe. Natin itawag ko, rapid assessment o ganang itawag na ito secondary assessment. Rapid assessment is done kung tanaw na ito in life-threatening conditions sa patient. Kaya para ma-transfer din na ito si patient from the ground to the spine board, from the spine board to the ambulance stretcher. Okay? May purpose anak. Now, during the patient's assessment, sa tanaw na ito, most especially rapid assessment, ang response sa patient. Sana? Bilang ito klaseng response? Alert, response to voice, response to pain, unresponsive. Kung alert, nasituate na ito nga, ginawag yung patient. So kana, akil na siya. No? I-check na ito, airway, breathing niya, so on and so forth. Once na-check na ito, then go through na, kanigitawag na ito head to toe examination. From the scalp down to the toe. Okay? So may check na ito. Check for any presence of blood. Check for any presence of different types of wounds. Now, what are the different types of wounds? Open wound and closed wound. So, assess na to sa patient. So, na tayo acronym na gitawag DCAP-BTLS. D, any deformity. C, contusion. A, abrasion. P, puncture wound. Katong Dunggaban. tusok. D-cup, B, any burn. T, tenderness. L for laceration. S for swelling. So mo na ato ang pangitaon sa tibok lawas ni patient from head to toe. Blood and D-cup BTLS. DKPTLS. Okay. Now, I will start my assessment. So check the scalp. Minimum movement. No blood, no D-cup BTLS. Check for kaning sa iyahang face, kapit. Check for any signs of bantay mo ng hayop nga murag panda. Murag black eye. Anong black eye mo nila? Kasigaran ma. Bagan ma. Ano man na? Ano man? Ay, internal bleeding. Ganun mo pundo man diri. Kay mao man sa portion dia halo. Ana magtabok ang dugo nga nag-bleed. Sahay dari sa likod. Kani gitawag niya na ay battle sign. No? Kani diri dapita, mura ni siya og mag bluish. Kani likod sa sign of skull injury or head injury. No? Then check also for any fluid coming out from the nose and the ears. It might be kaning gitawag nato CSF, cerebrospinal fluid. So na sir, kana bitang fluid nga nagprotect sa ato ang brain. Actually atong brain naglutaw na siya og fluid para ikaso mabump dili kayo grabe ang iyang impact. Now, kung na-leaking anak, minito say na-fracture sa iyang skull. So nanggawas ang fluid. Pwede mo gawas sa ilong Sa dunggan. or sa baba. Okay? Check also for any signs of kaning fracture sa iyang kaning. Pare-pare pita. No? Ito gani. Zygoma. No? Zygoma. Kani siya. Kani. Maxilla and kaning ang bukog. Joe. Mandible. No? Okay, kuha. Once check, diretso mo sa area sa pwede sa dinyo gyapon mapanimahuan ang baho usahay
kanang manimaho atong pasyente og liquor. No? Usahay manimaho og poison. No, kana may na. Usara, inoot na to. After that one, proceed diri sa may trachea. Kani bitong sa lalaki Adam's apple, no? Dalawa kung align ba? Align ba kay wa pa nahiwi? Di ba sigusan na injury no, during the trauma. Okay? Check also the kani gitawag nato og jugular vein for any distension. No? So jugular vein. Kaya bitaw dako maugat sa liog ninyo. Trachea kani dire. Usay sobra siya distended siya magawas. Usay ana nato makita nga naa si problem of the heart. Kana ugata diha directly connected padung sa heart. No? Mga doktor may kay makita na ay kani klaro ni problema ni heart, no? Check. Right after checking kung wala no blood, no DKPTLS, that's the time you can now provide C-collar. Now, in providing C-collar, i-measure na to ang iyang shoulder bone padung sa iyang diri sa may mandible, no? Yeah. Okay lang. So, na mo pa, naan ni sa measurement, no? So, kani siya, imuhang i-measure kung masuod ba siya, no? Upat. Kung dili, patasan. So, ang pagpataas, imuhang lang i-push, ang lock, mutaas siya ang liog. But, ganina, arang naman ito niya ang pinakaubos, no? Then, lock by pushing. Lock. Now, kung nakakay kauban, as much as possible, the time when na-discover ni most patient, siya mo ay tawag na ito inline stabilization. Kabantay mo na sa ambulance, na yung mga disgrasya, automatic is open na nga naagyoy, ari sa uluhan sa pasyente para mo stabilize sa uluhan, sa ulo. Nga naman, in case nakuyapan si patient, ang usa ka rason niya, in case nakuyapan si patient, makamata siya, di siya makadalig bangon. Ano itong muscle habit na ito, kung kalitang na bangon na yun, especially naka-lie down, naka-supine position sa ground. Malikayan, din ma-explain na kung siya nahita po sa iyaha. Sa blanco po mo niya, dili mo aggravate ang iyang injury. So, muna siya ang pag-manual or inline stabilization sa ato ang pasyente. Okay? So, na-check naman ako from head to the neck area, pwede na siya na pong itaod. No? So, muna siya ang forma. Anak. Okay. Minimum na movement sa head, ari na to ipaagi sa iyang curvature likod sa neck area. Para less kayo ang movement. Okay, na. Then, okay? From there, you can continue assessment going down. So check for the rise and fall of the chest of the patient. You may, kung lalaki, you may push para may bawaan mo magdungan ba o saka ang duha. Kaya there are cases nga ang usaray mo saka. Nga naman, injury, fractured ribs. Okay? Okay, kuha. Pwede i-push nimo para makita sa nimo ang DKPTLS. Okay? Then, lower, check nimo ang abdomen area. Palpate the abdomen area for any swelling, any tenderness. No? Ay mo ang makita. From there, pwede nimo i-push ang yahang pelvis, no? Push downward and push inward. Okay, kuha. Check sa dimo iyang iliac na bone. No? Kung dili ba mong-ipit siya sa sakit. Then check also for any fracture sa iyang upper extremity. No? So ang pag-check, bali-balihon, kung ano siya bubog sa humerus.
Kani siya, humerus bone. Kani nani duha ka bone diri. Sige ito, radius of ulna bone. Nga mo na yung mga probably ma-fractured. So, i-check din mo is waon mo ang decapitalis at the same time, mali-malihon mo yung mga kabot kung wala ba'y cracking sound. Kamantay mo ng cracking sound yung murag pag-abot ang buhok. Kana siya, paminaon mo, no? Left and right. Then check for any decapitalis. At the same time, check for PMS. Kaya ba mo, di ba? Sa PMS, no? PMS and left. So pulse, motor, and sensation niya. Check na. Please wiggle your finger, sir. Wiggle niya. Yun saan ako, sir? Asa na bitag pislit? Asa na bitag pislit? Middle finger. Do the same for the other side. And going down, check for decapitalis, check for any cracking sound. Then check for PMS. As much as possible, tangtangon gini siya ang tuhod. Tuhod ang sapatos. So, kanina pita asam to ang kuan ni pulso ani. Dorsalis pedis, no? And posterior tibia. Yeah. Check. Kuha. Then, sir, pwede na mo mawiggle imo ang kuan, sir. Tools. Check na sad. Imo ang sensation, check na sad. So, ipupuhat mo. And so on and so forth. Afterwards, clear. No signs of any decapitalis and blood. Pwede na siya atong i-transfer. Okay. Now, during the lab rolling ni patient, no, ito kasi lab roll. Dari ka. So, ako pagi ako i-cross ang ako ang kamot sa iyahan. Ano naman? Para dungan ang lower and upper extremity, no? May tabo kong good, inigbiran ako. Mabiran ako iyahan kamot. So, upper extremity na biran. Okay? So, my purpose. Okay. Lap roll. On 3. 1, 2, 3. Roll. Then, check na sa likod. Decapitalis. Align ba ang iyang spine? Wala ba yung decapitalis? Wala ba yung process of blood? If none, time to insert the spine board. Huh? Okay. On 3, back to supine. 1, 2, 3, supine. Okay. Slide. Dungan Japon. On 3, slide. To the left of the patient. 1, 2, 3, slide. 1, 2, 3, slide. Okay. Next is the provision of spider strap. Huh? Color coding. Of course, lain-lain brand, lain-lain sa color ilahan. Kani siya ang black anip sa uluhan. Itong nagporma o V. Huh? So uluhan. Yo, man. Okay, dungan. Pull niya. Lock. Okay. Pull. Lock.
Diba? Ano? Makita ako mga rescuer ba? Sa tinood, magkapagbata na diba? Full lock. Full lock. Actually, na-head block, ibutang pag yun ni uluhan. Gawa na lang na ito, pwede itang lugay. So, ano na siya ang iyahang format. Now, there are times dili apil ang ilak ang iyahang kamot. Depende kung conscious or semi-conscious the patient, pwede na dili apil ang ilak ang iyahang kamot. No? E basig ma-restrain siya, no? Pwede rin yapon. Pero, unconscious siya, dapat apil ang ilak para iligawas-gawas sa puntahan. Nag-agi sa gagmay na ipasbili ng kamot. Okay? Okay. Time to carry. I need ilang kamot? Ano? So, upat na lang, upat. Upat. Kuy, tabang imong mangod. Upat siya lagi. Tulo-tulo na ka na side. Now, pinipili ninyo sa pong carry, tanaw sa ninyo ang height. Ang taas, uluhan, ang dili kayo taas sa may pilan. Para itasan, depende niya po ng ulo ni patient. Okay. So, ang taas. Bango, face to face. Sa patient. Okay. So, di man niya kuman sa to ha? Para di mahakbo niya. So, mayon ko nga, responders, ready. So, we need to say, I